Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Pekeng opisyal ng AFP na aresto sa Nara, Palawan sa bisa ng Oplan Olea at Oplan Paglalansag, Omega. Mahigit 300 ng Pekeng ID tumambad sa mga tauhan ng PNP ACG sa Valenzuela City. At mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa Januay, Iloilo. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Tumambad sa mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang mahigit 300 piraso ng iba't ibang Pekeng ID sa isinagawang operasyon sa Valenzuela City. Agad namang naaresto ang mag-asawang nasa likod ng krimeng ito. Patrolwoman Mary Grace Artizuela, ibalita mo. Tumambad marami pang iba. Nadiskubre rin sa lugar ang mga kagamitan sa paggawa ng IDs tulad ng computer desktop, printer, ID templates at iba pang paraphernalia na ginagamit umano sa paggawa ng mga Pekeng IDs. Nahaharap ngayon ang 2 suspects sa kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code o falsification by private individuals and use of falsified documents. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung may iba pang kasabwat o mas malawak pang operasyon sa likod ng paggawa at distribution ng mga Pekeng IDs online. On the different social media platform ranging from 40 pesos to 1,000 plus pesos. Ang ginawa nila ay through delivery na yung mode of pagpapadala nila niyan. Mula dito sa Kampo Krame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Bulacan PNP ang top 5 provincial most wanted person na nahaharap sa kasong qualified rape sa isinagawang operasyon ng lalawigan. Patrolwoman Pearl Crystalline Javier sa report.
otoridad ang isang top 5 most wanted person provincial level sa kasong qualified rape sa isinagawang operasyon sa Barangay Kabayunan, Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Kinilala ni Police Captain Mark Henry S.J. Gonzales, officer in charge ng Doña Remedios Trinidad Municipal Police Station, ang naarestong suspect na si alias Making, 42 anyos na residente ng Barangay San Roque, San Rafael, Bulacan. Dakong alas 6 ng gabi nang madakip ang suspect ng tracker team ng Doña Remedios Trinidad Municipal Police Station, katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya. Ang operasyon ay nakabatay sa warrant of arrest sa kasong qualified rape na walang inirekomendang piyansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ng naturang istasyon ng akusado para sa kaukulang dokumentasyon at wastong disposisyon. Patunay lamang ito na ang kapulisan ng Bulacan sa pamumuno ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Provincial Director, katuwang ang iba't ibang unit ng PNP ay patuloy sa mas pinaigting na kampanya kontra kriminalidad alinsunod sa agenda ng pamahalaan na itaguyod ang kapayapaan at kaayusan sa buong bansa. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Pearl Cristalina Javier, alagad ng batas, tagataguyod ng Balita Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Javier. Arestado ang isang peking opisyal ng Armed Forces of the Philippines matapos ang ikinasang operasyon ng pulisya sa ilalim ng Oplan Olea at Oplan Paglalansag Omega sa bayan ng Nara, Palawan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Eloisa Beredo. Naaresto ng pinagsanib na pwersa ng Criminal Investigation and Detection Group at iba pang law enforcement units ang isang lalaki na nagpakilalang opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa isinagawang operasyon nito lamang ika-9 ng Setyembre taong kasalukuyan sa loob ng tanggapan ng Municipal Mayor sa Barangay Poblasyon, Nara, Palawan. Kinilala ang suspect na si alias Mark Anthony Osmeña Hasim, 34 anyos, residente ng Puerto Princesa City. Batay sa imbestigasyon, nakatanggap ng impormasyon ng mga otoridad na magpapanggap bilang Commission Officer at Intelligence Operative ng AFP ang suspect upang makipagkita kay Mayor Grande B. Danao. Kaagad na ikinasa ng mga operatiba ang operasyon sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group Puerto Princesa City Field Unit, katuwang ang CIDG Palawan Provincial Field Unit, Counterintelligence Task Force Puerto Princesa, and Provincial Intelligence Team Palawan, Regional Intelligence Unit Bimaropa, Nara Municipal Police Station at Intelligence Division ng Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Sa pagpasok ng sospek at kanyang mga kasamahan sa tanggapan ng alkalde, nagpanggap itong opisyal ng AFP nang makahalata sa presensya ng mga operatiba. Nagtangka itong tumakas ngunit agad na nasukol at nadakip. Isinuko naman ng kanyang kinakasamang isang itim na shoulder bag na naglalaman ng mga sumusunod na ebidensya, isang kalibre .38 Smith & Wesson Springfield, 5 bala para sa kalibre .38, isang Philippine Army Identification Card, isang slim bag, isang bullring ng Philippine Army AFP, isang camouflage scarf, isang set ng General Office Attire uniform ng Philippine Army. Nabigong magpakita ng kaukulang dokumento at otorisasyon ng sospek para sa pagdadala ng baril at pag-aangkin ng ranggo o posisyon sa AFP. Dahil dito siya ay naharap sa kasong paglabag sa Section 28 ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Article 177 ng Revised Penal Code, Usurpation of Authority, Article 178 ng Revised Penal Code, paggamit ng peking pangalan at pagtatago ng tunay na pangalan, at Article 179 ng Revised Penal Code, iligal na paggamit ng uniforme o insignia. Isinagawa ang imbentaryo ng nakumpiskang ebidensya sa mismong lugar ng pagkakaaresto sa harap ng mga saksi ng barangay. Naipabatid sa sospek ang kanyang mga karapatan bago siya dinala sa CIDG Puerto Princesa City Field Unit para sa kaukulang dokumentasyon at paghahanda sa mga kaso laban sa kanya na isasampa ng Provincial Prosecutor Office, Palawan.
Ang matagumpay na pagkakaaresto kay alias Mark Anthony ay malinaw na nagpapakita ng masusing pagpapatupad ng batas at pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito ay alinsunod sa 7-point agenda ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., particular sa pagpapatibay ng integridad ng kapulisan, masusing kampanya laban sa kriminalidad at pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa mga komunidad. Mula dito sa Palawan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Eloisa Joy Beredo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Beredo. Patuloy na pinapalakas ng Police Regional Office 2 ang kanilang kampanya laban sa bullying at maling paggamit ng emergency hotline matapos magsagawa ng information drive sa mga kabataan at residente ng Cauayan City. Ang report mula kay Patrolwoman Lainey Lorenzo. Tagumpay na nagsagawa ng dalawang magkahiwalay na symposium ang Cauayan City Police Station, katuwang ang Police Regional Office 2, Regional Community Affairs and Development Division at Police Community Affairs and Development Unit na ginanap sa Cauayan City National High School Main Campus at Office of the Senior Citizen Affairs nito lamang ika-10 ng Setyembre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Sharon C. Malinlin, Chief Regional Public Information Officer, ang talakayan na tumuon sa mga paksang anti-fake news, anti-bullying at 911 response. Ang unang symposium ay dinaluhan ng mga guro at mag-aaral, habang ang ikalawang bahagi naman ay nilahukan ng mga opisyal ng sangguniang kabataan, lokal na pamahalaan at intern students. Nagpahayag ng pasasalamat ang pamunuan ng paaralan at lokal na pamahalaan sa ganitong inisyatiba ng kapulisan na layong palawakin ang kaalaman at palakasin ang ugnayan ng kabataan, pamahalaan at komunidad tungo sa ligtas at mapayapang lipunan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Lainey Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. Bilang simbolo ng Benguet Police Provincial Office noong Setyembre 10, 2025, ang benepisyaryo ay si Ginang Remedios Olas Santos, 56 taong gulang at residente ng sitio Lukbuban, Poblasyon Itugon, Benguet. At dahil sa kanyang iniindang karamdaman na nagpapahirap sa kanya sa paglalakad at pagtayo, humingi siya ng tulong sa pamunuan ng Benguet PPO. Matapos niya mabasa sa social media ang tungkol sa naturang proyekto. Agad tumaksyon si Pico Lambert A. Suerte, Provincial Director ng Benguet PPO, at ipinag-utos ang mabilis sa pagtugon sa pangangailangan ni Ginang Santos. Pinangunahan ni Police Major Edwin C. Sergio, Deputy Chief ng Police Community Affairs and Development Unit, ang personal na paghahatid ng wheelchair sa benepisyaryo. Lubos ang pasasalamat ni Ginang Santos sa ipinakitang malasakit at maagap na pagtugon ng kapulisan sa kanyang kahilingan. Ang proyektong Gulong ng Swerte ay patuloy na isinusulong ng Benguet PPO upang maipabot ang tulong sa mga indibidwal na may kapansanan at higit na nangangailangan. Isang patunay ng serbisyong may puso at malasakit. Mula dito sa Baguio City, ako po inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Layaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Layaw. 3 drug suspects ang naaresto ng mga tauhan ng Northern Police District sa ikinasang operasyon kontra ilegal na droga. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang 3 drug suspect ng mga tauhan ng Northern Police District sa magkahiwalay na bypass operation sa Valenzuela at Malabon City. Ayon kay Police Brigadier General Jerry B. Protasio, Acting District Director ng NPD sa Valenzuela City, naaresto ang isang 42 anyos na lalaki sa Barangay Kanumay West matapos makuhanan ng mahigit 15 gramo ng hinihinalang shabu at mga drug paraphernalia. Samantala, sa Malabon City naman, 2 lalaki edad 18 at 45 ang nadakip sa Barangay Lungos kung saan nakumpiskahan ang
ang humigit kumulang 10.3 gramo ng shabu. Mahaharap ang mga sospek sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Sama-samang lumahok ang mga unit ng pambansang pulisya sa isinagawang nationwide simultaneous earthquake drill na layong palakasin ang kahandaan ng mga mamamayan sa oras Matagumpay na idinaos ngayong araw sa Camp Brigadier General Vicente P. Lim sa Calamba City ang 3rd Quarter 2025 nationwide simultaneous earthquake drill na nilahukan ng mga tauhan mula sa Pro-4A Regional Headquarters kasama ang lahat ng Regional Support Units. Sa oras ng pagtunog ng alarma, mabilis na tumugon ng mga kalahok at sinagawa ang duck cover and hold technique, isang pangunahing safety measure na dapat tandaan tuwing may malakas na pagyanig. Pagkatapos nito, maayos at disiplinadong nagtungo ang lahat sa mga itinakdang evacuation areas, kung saan ang parade ground ay nagsilbing pangunahing rally point para sa accounting ng personnel at resources. Maituturing na matagumpay ang drill dahil naipakita rito ang kahandaan ng mga tauhan, ang koordinadong pagkilos ng bawat unit at ang pagtutok sa kaligtasan ng bawat isa. Sa pamamagitan nito, natitiyak na handa ang Pro-4A hindi lamang sa pagtugon sa anumang kalamidad, kundi maging sa mabilis na pagbabalik ng kaayusan at seguridad para sa publiko. Layon ng earthquake drill na mapalakas ang disaster preparedness, maisulong ang kultura ng kaligtasan at higit pang mapatatag ang resiliency ng Pro-Calabarzon sa harap ng mga posibleng sakuna. Sa huli, ipinakita ng Pro-Calabarzon ang kanilang buong suporta sa pambansang kampanya para sa Disaster Risk Reduction and Management. Isang patunay na ang kapulisan ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi katuwang din ng pamahalaan at mamamayan sa usapin ng kaligtasan at kahandaan sa panahon ng sakuna. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rosemary Ina Margarapins, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ng 3rd Quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Camp Brigadier General Eduardo Batalla Artilim sa Zamboanga City. Nito lamang alas 4 ng hapon, ika-11 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ng Regional Police Community Affairs and Development Unit. Katuwang ang Regional Headquarters Support Unit sa pamumuno ni Police Major Bernard P. Talitayan, Camp Commander ng RHSU at Bureau of Fire Protection na nagbigay ng mga mahalagang impormasyon at gabay tungkol sa mga dapat gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol. Ang layunin ng aktibidad ay upang mas mapabuti ang kahandaan ng PNP sa pagresponde sa mga sakuna, lalo na sa mga lindol na maaaring magdulot ng pinsala sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na masanay sa tamang mga hakbang na dapat gawin sa oras ng emerhensya. Nagkaroon ng pagsasabuhay ng sitwasyon tungkol sa kahandaan ng isang individual sa oras ng sakuna, lalo na ang lindol. Bukod pa dito, nagkaroon ng aktual na pagresponde sa mga biktima at kung paano ito lulunasan ng first aid. Ang buong partisipasyon ng mga nakilahok ay isang patunay na nagpapakita ng pagtutulungan tungo sa maayos na pagsasagawa ng isang aktibidad katulad nito. Ang aktibidad ay hindi lamang nakatuon sa mga pulis, kundi pati na rin sa iba pang ahensya ng gobyerno at mga komunidad na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagtutulungan sa panahon ng crisis. Ang 3rd Quarter nationwide simultaneous earthquake drill ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan upang mas mapalakas ang disaster preparedness at resiliency ng bansa na mahalaga lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng lindol. Hinimok din ang mga nakilahok na mas maging mapagmatyag at maging handa sa lahat ng pagkakataon tungo sa mas ligtas, masaya at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Zamboanga Peninsula, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Luis Mariconde, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Aktibong nakilahok ang Police Regional Office 12 katuwang ang Bureau of Fire Protection sa isinagawang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill na ginanap sa Police Regional Office 12, Barangay Tumbler, General Santos City nito lamang Setyembre 11 taong kasalukuyan. Sinimulan ang drill sa pamamagitan ng pagbibigay ng alarma na nagsilbing hudyat upang isagawa ng lahat ng kalahok ang tamang duck, cover and hold na pamamaraan. Agad na lumikas ang mga tauhan mula sa kanilang mga opisina at nagtungo sa itinalagang evacuation areas habang mahigpit na sinunod ang mga alituntunin sa kaligtasan. Pinangunahan ng mga marshals ang maayos na paglikas upang tularan ang aktwal na sitwasyon ng emerhensya. Bilang bahagi ng pagsasanay, ipinakita rin ng mga first responders ang mabilis na pagtugon at tamang pag-asikaso sa mga simulated casualties. Isinagawa ang mga wastong hakbang sa pagbibigay ng paunang lunas at mabilis na aksyon upang ipakita ang kahandaan ng tanggapan na tumulong hindi lamang sa kanilang mga kasamahan kundi maging sa publiko sakaling mangyari ang totoong kalamidad. Binigyang diin ng pagsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill ang kahalagaan ng kahandaan, koordinasyon at disiplina sa pagtugon sa sakuna. Ipinakita rin ito ang mahalagang papel na bilang mga unang rumesponde sa oras na pangangailangan na nagpatunay sa kanilang dedikasyon sa kaligtasan ng publiko at katatagan ng komunidad. Sa pamamagitan nito, muling pinagtitibay ng Pro-12 at BFP ang kahalagaan ng kahandaan upang makaiwas sa pinsala at mailigtas ang mas maraming buhay sa panahon ng kalamidad. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Joey Mendoza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Reduction and Management Office of our readiness for the big one. Kami, lubos na nagagalak dahil sa nakita namin. Dahil yung kahandaan ng buong NCRPO. Malaki ang partisipasyon ng RMDU NCR dito sa isinagawa nating earthquake drill, sir. Ano talaga ang pinaghanda ng RMDU para maging matagumpay? Ito nga earthquake drill na pinuri ng ating mga bisita, sir. Paghahanda ay mula sa kabuuan ng ating health service. Kung mapapansin mo na isa sa mga pinagpuri ng ating NDRMO is ang dami namin naging responders. Nung minabuti namin na kahit non-medical personnel, kahit yung mga allied personnel natin, ay sinama natin bilang responders. Kasi hindi lang ito paghahanda, hindi lang naman namin ito kinoconsider na parang paghahanda, kundi parang actual na senaryo na rin. Yung mga paghahanda namin sa aming kagamitan, sa pagsasanay ng ating mga kasamahan sa RMDU at sa mga tao at sa mga lahat ng mga galaw ng ating ambulansya, ng pagtingin ng patient sa triage, sa pagtrato sa mga patient kapag sila ay dumarating sa ating triage. So, ano ang may papayo mo sa ating mga kababayan, partikular sa mga kabataan? Ang sagot ay hindi sila magpanik kapag dumating yung tinatawag nating big one. Tama ka dyan. Talaga namang napakauna, isa sa mga pinako nating isipin, kahit anumang sakuna, yan man ay lindol o kahit anumang mass casualty incident, wag ka magpapanik. Presence of mind na kung saan iisipin mo palagi ang kaligtasan ng iyong sarili bago mo iligtas ang iyong mga nasa kapaligiran. So sir, baka mensahe ka sa tropa ng RMDO na talaga namang kitang-kita ng masigasig at makakatotohanan yung ginawa nilang representasyon dito sa earthquake drill na ginawa natin. Nagpapasalamat ako sa kabuuan ng Regional Medical Dental Unit NCR kung hindi sa kanilang tulong at sa kanilang magiting na pagresponde dito sa ating ginawang NCED drill ay hindi magiging matagumpay itong NCED na ito. Mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. At sa ngalan po ng aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Abirin. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent. Ako po, si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. Patrolwoman Evelyn Tilungabi. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police News Network. Alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. Sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.
sa ating weather update, as of 8 a.m. ngayong araw, September 12, 2025, patuloy na minomonitor ng PAG-ASA ang isang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa ahensya, mababa o low ang posibilidad na maging tropical depression ito sa loob ng susunod na 24 oras. Pinapayuhan ang lahat na patuloy na mag-monitor ng mga update mula sa DOST PAG-ASA para sa pinakabagong lagay ng panahon. Tunghayan naman ang mga balita mula sa Visayas. Arestado ang 3 individual sa ikinasang buy-bust operation ng pulisya sa Haniway, Iloilo kung saan nasabat ang higit 1 milyong halaga ng hinihinalang shabu. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Justin May Halyores. Sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ay matagumpay na naaresto ang 3 individual matapos makumpiska ang humigit kumulang 150 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 1,020,000 pesos sa Barangay Guines, Haniwa, Iloilo nito lamang 11 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Pudo, 45 anyos, residente ng Barangay Pangilihan, Haniway, alias Tantan, 53 anyos ng Barangay Guines, Haniway. Ang operasyon ay pinangunahan ng Provincial Drug Enforcement Unit sa pamumuno ni Police Major Dodge Dilema matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa iligal na gawain ng mga sospek. Na-recover mula sa kanila ang ilang sachet ng hinihinalang shabu, mga paraphernalia at iba pang non-drug items. Sa ngayon, nakadetain ang 3 sospek sa himpilan ng pulisya para sa tamang dokumentasyon at disposisyon na mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy namang pinaigting ng kapulisan ang kanilang kampanya kontra iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Muling pinatunayan ng Philippine National Police ang kanilang dedikasyon sa paglaban sa ipinagbabawal na gamot para sa kapakanan ng mamamayan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito, sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Halyores. Kulungan ang bagsak ng isang lalaking may kasong rape matapos maaresto ng Medellin PNP sa Cebu City. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Judith Nicanor. Matagumpay na naaresto ng kapulisan ng Medellin ang lalaking may kasong 3 counts ng rape sa Asuncion Street, Orgelio, Barangay Sambagdo, Cebu City nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Major Ian T. Makatangay, Chief of Police ng Medellin Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, ang suspect na si Reynaldo, 50 anyos na residente ng nabanggit na lugar. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 3 counts ng rape na inisyu ni Honorable Antonio D. Maragomen, Executive Presiding Judge ng RTC 7th Judicial Region, Branch 61, Bugos City, Cebu, na kung saan may 120,000 na rekomendadong piyansa bawat kaso. Kasalukuyang nakapiit sa Medellin MPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Good afternoon, everyone. I'm Police Major Ian Makatangay, Chief of Police, Medellin Municipal Police Station. I extend my highest commendation to the officers and personnel of Medellin Municipal Police Station for the successful implementation of warrant of arrest against a suspect charged with 3 counts of rape who had been hiding from the law for 10 long years. This remarkable accomplishment is a testament to your perseverance, professionalism, and unwavering dedication to the service of justice. For a decade, the accused evaded accountability, denying the victims and their families the justice they rightfully deserve. Through your hard work, vigilance, and teamwork, we have proven that no matter how long it takes, the law will always catch up with those who seek to escape. It is this arrest stands as a strong message that Medellin MPS will never relent in its pursuit of truth, justice, and peace. I also express my deepest gratitude to the community. Your continued trust, cooperation, and support make operations like this possible. A safe and peaceful Medellin can only be realized when the police and the people work together, bound by the common goal of protecting the innocent
and holding wrongdoers accountable. This milestone reflects the Philippine National Police vision of swift and responsive service, accountability, and modernization. It also strengthens our collective commitment to make Medellin a place where justice reigns and where families can live without fear. To my personnel, let this achievement inspire you to carry out your duties with even greater resolve, courage, and integrity. To the community, let us remain united in rejecting violence and crime in all forms. Together, we will ensure that Medellin continues to be a safe and peaceful home for everyone. Mabuhay ang Medellinhanon, mabuhay ang PNP. Ang matagumpay na pagka-aresto ng sospek ay patunay ng Medellin PNP ng kanilang mas pinaigting na pagpapatupad ng batas upang panatilihing ligtas at payapa ang komunidad alinsunod sa direktiba ni Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., Acting Chief Philippine National Police. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Sa patuloy na operasyon ng pulisya kontra kriminalidad, huli ngayon ng mga otoridad ang nakatalagang top 9 provincial most wanted person sa kasong panggagahasa sa Barangay Quezon Jr. or Moc City. Patrolwoman Maria Elena Singian sa report. Autoridad ang tinaguriang top 9 provincial most wanted person na may kasong rape matapos mahuli sa Barangay Quezon Jr. or Moc City. Naaresto ang akusado bandang alas 2:09 ng hapon ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station 6 kasamang City Intelligence Team Ormoc at Regional Intelligence Unit 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266-A1D ng Revised Penal Code na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Ormoc City PS6 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Patunay lamang na ang pambansang pulisya ay hindi nagpapabaya sa kanilang sinumpaang tungkulin na hulihin ang mga taong tiwalag sa batas upang mapanatiling ligtas ang komunidad nang sa gayon maipatupad ang kapayapaan ng bansa para sa ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Singian. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singian. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Hindi na nakapalagpa ang dalawang newly identified drug suspect matapos maaresto ng PNP sa isinagawang buy-bust operation ng mga otoridad sa Osamis City. Magbabalita dyan si Police Corporal Joel Subsuban. Dalawang newly identified drug suspects sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba sa Osamis City Police Station sa Purok Makugihon, Barangay Maningkol, Osamis City. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Harvey S. Avellanosa, OIC ng Osamis City Police Station, ang mga nadakip na sina alias Daryl, 20 years old, residente sa Purok Traffic Light, Barangay Tinago, at alias Lalay, 45 years old, residente sa Barangay Maningkol, kung saan isinagawa ang operasyon. Batay sa investigasyon, nakabili ang pusher buyer mula kay Dan Rail ng isang sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 500 pesos. Ang kapkapan ang suspek, nakuha pa ang isa pang sachet sa hinihinalang shabu. Dagdag pa rito, nakumpiska rin mula sa kanilang tinutuluyang bahay ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu at iba't ibang drug paraphernalia gaya ng mga lighter, improvised toter, improvised needle at mga gamit na aluminum foil. Sa kabuuan, 4 na sachet ng hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia at ang buy-bust money na 500 peso bill ang nasamsam mula sa mga suspect. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Osamis City Police Station ang dalawang akusado habang inihanda na ang mga kasong isasampa laban sa kanila. Mula dito sa Camp Capistrano, Gusa, Cagayan de Oro City, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Corporal Joel Lasorada Subsuban, alagad ng batas, tagataguyod ng Balita Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Subsuban. Walang kawala sa mga otoridad ang dalawang drug personality
matapos itong maaresto sa isinagawang buy-bus operation sa Davao City. Nakatutok dyan si Patrolwoman Sheena May Ilagan. Arestadong dalawang individual na sisagawang buy-bus operation ng Baliuk Police Station. Katuwang PDL-11 nito lamang Setyembre taong kasalukuyan sa Matina Playa, Davao City. Kinilala ang mga sospek na sina alias Guapa, 39 anyos, at alias Jonah na pawang mga residente ng sabing lugar. Nasamsam mula sa mga sospek ang tinatayang 13.1 grams na nihinalang shabu na may halagang 89,090 pesos at iba pang mga ebidensya. Nakakarap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, ang Police Regional Office 11 ay patuloy na pinapaigting laban kontra kriminalidad, alin sa kampanya ng Bagong Pilipinas na panatili ng kapayapaan at kaayusan tungo sa pagsulong ng bansa. Mula dito sa Rion 11, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman Sheena May Ilagan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ilagan. Nagkaisa ang Philippine National Police Commission on Elections at Armed Forces of the Philippines sa pagsasagawa ng Unity Walk at Peace Covenant signing bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa nalalapit na halalan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Angelica Bandarlipe. Isang matagumpay na Unity Walk at Peace Covenant signing ang pinangunahan ng PNP, COMELEC at AFP sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur nito lamang 11 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay pinangunahan ni Provar Regional Director PBGen Jason D. Guzman, Maguindanao del Sur Provincial Election Supervisor Mati Alan Cadon, Maguindanao del Sur Police Provincial Director Police Colonel Salman Sapan at 61st Brigade 6 ID Commander Brigadier General Edgar Cato ng Philippine Army. Dumalo rin sa aktibidad ang mga tumatakbong kandidato para sa lokal na posisyon, mga leader ng komunidad at mga kinatawanan mula sa iba't ibang sektor ng naturang lugar. Naging pangunahing bahagi sa Peace Covenant ang pangako ng mga kandidato na panatilihin ang kapayapaan, igalang ang resulta sa eleksyon at iiwas sa paggamit ng karahasan o pananakot laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Ang naturang aktibidad ay naglalayong maitaguyod ang mapayapa at maayos na halalan sa darating na eleksyon sa rehiyon. Ipinapakita nito na ang buong dedikasyon ng PROBAR, katuwang may stakeholders at komunidad na matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na halalan sa rehiyon ng Bangsamoro. Mula rito sa Police Provincial Office ng Maguindanao del Sur, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Angela Bandarlipe, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bandarlipe. At para sa ating breaking news, nakahanda na ang 2,550 na pulis na ipapakalat sa nakatakdang block protest. Bukas, September 13, 2025. At bago po tayo magtapos, nais lang po naming batiin si Patrolman Joshua Jimenez ng happy birthday. God bless and enjoy your day, sir. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.